Happy morning! Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. At may magandang balita po tayo ngayon para sa ating mga magsasaka sa buong mundo na kung saan narito tayo ngayon sa Angono, Rizal para kumuha ng update dito sa sikat na samahan ng mga magsasaka dito sa Angono, Rizal, ang Angono New Normal Farmers Association. At kung sa mga hindi pa nakakaalam rito, sila po yung nabuo ng mga samahan ng panahon ng pandemic na nagtutuloy-tuloy at nasimulan nga po ito ng Department of Science and Technology, ang DOST Calabarzon at ang PICARD. Sila po unang-una na nagbigay ng tulong dito at syempre yung pagsuporta ng mga Angono LGUs po natin, lalo na sa pamunuan ni Mayor Jeremy Calderon at Mayor Vice Jerry Calderon at syempre ang Agriculture OIC ng Angono na walang iba kundi si Dr. Joel Toplano. Alright, so napaka-inspiring po itong proyekto na ito ng Ateneo de Manila University Graduate School of Business. Ito ay organized ng MOI Opiman Term 3 class year 2022 and 2023. At yan nga po ay napakaganda nito dahil hindi na inaakala ng mga magsasaka na ganito kadami yung kanilang matatanggap na tulong at napaka-organize ng kanilang pagsagawa ng programa para sa ating magsasaka sa buong maghapon. Ang kanilang tema ay sa temang Agricultural Prosperity, Enhancing Livelihood Through Sustainable Agribusiness. So hindi po ito ay yun lang sa araw na yun ay tapos na, katulad sa mga nagaganap ng ibang mga pagbibigay ng tulong. So ito ay talagang sustainable. At ang lingid sa ating kaalaman, bago po nila pala ibinigay itong mga tulong na pinagkaloob dito sa mga ANFA, ay na-interview muna ng kanilang project leader na si Miss Charmaine, na kung si President ng ANFA na si Danilo Tortogo, na kung saan ay inilatag na nito kung ano pa yung mga kailanganin nila, bagaman nabigyan na po sila ng iba pang mga tulong. So, hindi naman po lahat talaga yan ay naibigay. Kaya yung wala, yun po ang ibinigay nitong mga taga-Ateniesa natin. At yan po ay talagang totoong-totoo na naganap. Kaya naman, napakasaya lahat ng mga nag-attend na mga samahan ng Angono New Normal Farmers Association. Bagaman marami po itong samahan, pero 30 lamang po ang kanilang pinili na mag-attend para po ay ma-occupied nila at masabi nga kasi ang layunin ng Ateneo ay ma-organize. So, hindi kailangan ng sobrang crowded at para po ay mailatag nila yung kanilang layunin. At yung mga nandoon, yung 30 na member, na sila na lamang po ang magbigay naman ng informasyon doon sa mga hindi po naka-attend. So, selected lamang yung binigyan ng pagkakataon ng ANFA. Alright, so panoorin itong mga kaganapan at mga interview natin at sina Professor Terence Soriano na lamang po ang magpakilala sa mga hindi basta-basta na mga speakers na naimbitahan nila. At si Ma'am Charmaine Gapas naman po ay para sa karagdagan pa mga impormasyon. At yan nga kasama ang kanilang 10 mga estudyante, yung kanilang team. Kaya congratulations at sa 30 na mga members ng ANFA. Alright, so narito na ang mga balita. Nahandog po ng mga taga-Ateneo. Form of marketing, lalo na po sa mga kabataan ngayon na ayaw madumihan ng kamay. And growing season. So, pag sinabi pong 8 to 10 months growing season, pwede pong tuloy-tuloy po. Yung siguro mahaba po yung production. Sa nutrient solution, may nakalagay po dun na plus OHC. Anyway, ang tanong ko is, ano po ba yung kaibahan nitong hydroponics at sa yung pagtatanim ng
lettuce dun sa lupa or sa hydroponics. Alin po ang mas healthy na kainin? Ito po ba, kasi mamaya po katamaran nila is yung palitan ng water. Diba meron kasi nilalagay na ingredients yan para sa nutrients, para po talaga masustansya talaga yung lettuce. Pero kung paano yung iba kung tamad, hindi na may ginagawa. Delikado po ba yun sa health, sir? Alin ang safe? Sa lupa o sa yan sa water? Thank you. Tatay, ano masasabi mo? Saya. Pa natin. Diba? Ito na lang po ako. Maraming salamat, maraming natutunan sa mga training sa amin. Maraming salamat po sa grupo ng Ateneo dahil marami silang tinuro sa amin. Ano tayo? Ano sabi mo? Malaking tulong ito para sa namin, matututo lalo sa mga pagpaparm. Kaya pasalamat kami sa Ateneo. Malaking tulong ito sa amin. Masaya kami kasi nadagdagan ang aming kalaman at higit sa lahat, inspirasyon sa pagpaparm. Dinagdagan pa ng mga Ateneo sa pagtuturo. Yung mga turo nila sa amin, sa training, perfect na ganahan kami. Shock kami, hindi namin akalain. Nadadagdagan pang pangkabuhayan, sustainable. Ano ba sabi niyo? Masasabi namin, masaya po kami kasi ngayon lang po kami nakaranas ng ganito, magpiga ng mainit. At saka libre po yung aming ginagamit. Pati po sa lahat po libre. Pagkain, sir. Right, ma'am. Mula sa chicken na magkano hanggang dito sa Tony. Marami pang iba. Namangha ka ba? Namangha ka ba sa ginawang tulong ng Ateneo? Tutulong sa makakagulat. Kami. Sabi niyo. Oo. Tatay, ano may sasabi mo? Wala akong masabi. Tuwang-tuwa ako. Ateneo ang kaharap ko ngayon. Anong masasabi mo sa... Teka lang, message lang. Message. Anong masasabi niyo sa video to eh? The best. Na-shock pa kayo? Yes. Anong masabi niyo sa service sa kanilang advocacy? Anong maganda? Okay, marami ka natutunan. Anong klaseng Matutunan mo. Ano ulit dito sa advocacy ng taga-Ateneo students natin? Okay po. Thank you very much for that question, ma'am. Sa lahat po ng training na atinan namin, ang Ateneo po ang pinaka-the best kasi unang-una pa lang dumating sila, ang dami na nilang mga dala-dala. Ateneo pa. Nabigla nga kami dahil nga yung host po, sir, igagrant na rin po sa amin. Wow. Namin nung una lang, imposible, pero ngayon posible na rin po. So, yun nga po, napakaswerte namin na kami yung napili ng Ateneo para bigyan ng ganitong klaseng tulong. So, sustainable naman po, for sure talaga. Tuloy-tuloy po talaga ang aming mga ginagawa dahil sa nakita po namin na marami pong taong tumutulong sa amin at nakikita na po kami sa YouTube na kami ay handa talagang ibigay sa mga taong gusto tumulong na kami ay karapat-dapat na tulungan. Alright. Ito mga estudyante na kung saan ay ito yung kanilang advocacy ngayon hindi sa agriculture. Kaya panoorin natin at pakinggan natin yung mga interviews natin kung bakit ito yung kanilang napili na advocacy sa panahon natin ngayon at bakit yung ANFA naman yung kanilang napili din na tulungan. Kaya isang pribilehiyo ito sa ating mga magsasaka dito sa Angono Rizal. Panoorin natin. Happy morning, Horizon. Thank you. My name is Professor Terence Solonio. I am an associate professor at the Ateneo Graduate School of Business. I do this on the side. I have a day job as well.
every class, I wanted to make sure that my students would apply the knowledge, skills that they have learned from my class, and living the mantra of Ateneo, which is people for others, or person for others. And this is one of those things. We have done medical missions in my other class. We just did it September 2. And today it's kind of unique that we want to have a sustainable livelihood of our farmers who shouldn't be dependent on their usual craft, to have more ways of earning a living and a respectable life. Kasi at the end of the day, you want your family to be secure, and at the same time, you are helping our country to be food secure. Through this project, our students also at the same time apply the knowledge and skills they have learned in operations management in a systematic way, efficient way, organizing, managing stakeholders, reaching out, because what good is business if you don't care for people? Again, part of the Ateneo mantra. We're very lucky that we're able to tap experts in their field. The first speaker, Dr. Cruz, was able to impart a valuable knowledge about poultry, free-range farming, which we never knew what was the science behind, and can be done by anybody as long as you have a small plot of land. And now we are doing the urban farming, hydroponics, which is another way of helping yourself, okay, to be able to provide food sustainably for yourself and probably the community, your neighbors. Because at the end of the day, you wanted to make a difference. And that's the spirit of Ateneo. The third speaker will be another unique treat for our farmers here. Another way of providing food on the table and a livelihood. So you will see later on what has been lined up for this one. And we will be providing tools to the farmers so that they can continue their livelihood and more efficient by having those tools. So we thank Horizon for giving us this platform in propagating that spirit of helping each other, not just doling out, but teach people how to fish rather than giving them a fish every day. To receive your comments and support as well. So, pwede nyo pong bigyan mo kami ng iba pang application of knowledge bukod dito sa ipinakita nyo na talagang napaka-organisa po sa nakikita ko ngayon. So, isa ako sa nakasaksi kung paano nyo isinagawa ng actual. So, meron pa po ba tayong dapat na makita pa mula po sa inyo? Yes. Other than the application of knowledge, we at Ateneo and my students, at least from my perspective, we are a bridge of one technology that is available or one helping hand available to another hand that needs help. So we want to be that bridge. Second, we want our students to be active members of the community to make a difference. Because imagine if 10 students, 11 students, 20 students will propagate the same heart, the same mindset, the same helping hand. The multiplier effect of that one is just enormous. And with 110 million population in the Philippines, it's not impossible. We just need to start somewhere. And this is one of those small things that would snowball into bigger things in life. And these people, our students, the community, someday will meet each other and then they could shake hands again. Uy, salamat sa tulong ninyo. Ganito na yung pamilya ko, ganito na yung anak ko, ganito na yung community namin. That's the best reward that we could get out of this project. So we thank you for providing us this platform. Prof, yung itong team ngayon ng mga estudyante ninyo po, so ito yung advocacy nila, agriculture naman. So bakit? I think they saw the need with the times right now. You can
hear from the news, and you can feel it from yourself, rising prices of basic goods. So the foundation of a healthy nation is being a healthy person. And how can you become a healthy person if you don't have the right access to food? So you can start from yourself. Urban farming, alternative way of farming, because you want to help yourself. My other classes, they have different advocacies. Like in my previous class in September 2, it's more on medical mission, bloodletting. I remember one time my class, we provided water supply system in one of the barangays in Tagaytay because they saw the need. And my class was based in Santa Rosa, by the way, so it's near. So every class I have, every trimester, they will have different project ideas. And I have only one criteria for them, and that is how can it impact the community or the country as a whole. So yun po ang pinakamahalaga sa inyo. So Yes. dapat meron talagang nakikita na ano yun, effect, no? Yes. So hindi yung nakatulong lang. So pinag-iisipan po talaga Yes, muna it- bago nyo po iyon isagawa. Yes. So advance, parang ina-advance yun na. Tama? Yes. May mga project po ba kayo na naisip nyo pero hindi nyo itinuloy kasi nga alam nyo na hindi rin ayon or ano, may nangyayaring ganun? Yes, the process is like this. At the start of the semester, I already tell the class that you would want to have a project or you might want to have a final exam. 90% of the time, the students would say, we want to have a project. So I Okay give sa them- exam lang, ano Yes, po? yes. Oo. So I give them the direction that if you want to go for a project, then this is the criteria. It has to have lasting effect, positive impact to the community and the country, aside from applying your knowledge. In fact, there was a time many years ago before I left for Japan. I worked in Japan for 4 years, but prior to that one, our project was to provide access to the markets of the farmers in Batangas, Carabao farmers. So they have good quality milk from Carabaos, but they don't have good access to the market. So we provided that platform, help them in marketing their products, how to package their product properly, how to store the logistics. So as you can see, all those projects are different, but it is always following the same mantra: person for others, helping the community, creating an impact. So there's no hard and fast rules. There were times wherein the project proposals are very grand, but difficult to execute. Like you need a lot of funds. So Parang di na makatotohanan, parang ganun. yeah. So we forgo that type of project because it's too costly, and we don't want to be burdened by that mindset na we need a lot of funds. So we go for more practical but lasting effect. That's all. Maraming salamat po, Ms. Horizon. Ako nga po pala si Charmaine Joy Capas. Ako po isang estudyante ng Ateneo Graduate School of Business. So ito pong proyekto namin ay para i-apply po yung mga natutunan namin sa school. So maliban sa mga knowledge na nakukuha namin para sa mga sarili namin, ang layunin po talaga ng school ay ituro sa mga kababayan natin yung mga natututunan natin. Tulad po nito, nag-organize po kami ng isang event, training para po sa ating mga magsasaka. Ang title po ng event na ito ay Agricultural Prosperity, Enhancing Livelihood Through Sustainable Agribusiness. So sa proyektong po ito, nag-focus po kami sa agriculture, agribusiness sa school. Kasi nakikita po natin na malaki ang potential ng agriculture sa Pilipinas. Nakakalungkot lang po dahil sa ngayon hindi siya talaga natututukan. Kung mapapansin po ninyo, medyo mahal ang mga bilihin natin, mga fresh produce tulad ng mga prutas, ng mga gulay. Kahit na marami tayong resources, marami po tayong taniman, mga farmers, marami po tayong magsasaka. So ang layunin po namin ito ay ituro sa mga magsasaka yung mga makabagong technique ng farming. So kanina po nag-discuss ang aming speaker, si Doc Erwin, tungkol sa pag-aalaga ng mga manok. So part din po siya ng agribusiness. Okay na yun, dahil yung 20 nyo, pag tama ang lahi, tamang genetics, mangingitlog ng 18 araw-araw. Oh.
di araw-araw meron kayong nilagang itlog, pritong itlog, may maibibenta pa kayo. May mabaon din pa yung mga po, mga anak na. So may mabaong ulam sa araw-araw na sariwa na hindi nyo binili. Nakita nyo ba itlog na binibili nyo sa tindahan? Pag binuksan nyo nag-focus din po sa urban farming. So ito naman po ay hydroponics kasi kung mapapansin po natin, yung mga magsasaka natin, karamihan mga walang sariling lupa. So by the time na makuha po yung lupa sa kanila, ito pong tinuturo natin, pwede nilang i-apply kahit wala silang malaking lupa. Natulad na lang po nitong hydroponics, itong lettuce, pwede mo po siyang mapalaki, mapalago kahit nasa bahay po kayo. So kahit nasa bahay, walang malaking lupa, may kabuhayan pa rin po. Yun naman po talaga yung gusto namin. May sustainable na livelihood yung mga kababayan natin. And ngayon po, kung makikita po ninyo, ay nag-hands-on training po kami ng food science. So, tatlo po yung topic namin, animal science, urban farming, agriculture, and food science. Sa food science po, napakaganda po ito kasi hindi pa po siya masyadong napag-uusapan eh. Pero ito po ay para din sa mga magsasaka kasi yung mga prutas po natin, minsan kung mapapansin nyo, maraming natatapon. May mababalitan po tayo, maraming natapon na kamatis tulad ng sa Baguio kasi nabulok na, hindi nabili. So ang food science po, tutulong po siya para maiwasan. Bago mabulok siya, kung alam natin na hindi na mabibili, pwede na po natin siyang gawing ketchup. Yung mga ganun po, para ma-process po siya na mas mahaba po yung buhay niya. And kapag nagawa na po natin yun, pwede po natin ibenta. And dagdag kita po yun. Hindi siya mabubulok, hindi siya masasaya. So yun po, ngayon po, ang ating pong focus ngayon ay dragon fruit. Kasi nung nakausap ko po si Mr. President ng ANFA, nakikita nila na maganda po yung potential ng dragon fruit. Kaya lang pag tumubo siya madami eh. And then, minsan, hindi siya nabibenta lahat, so nasasayang. So, ito po, para may magawa sila, para hindi masayang po yung mga tubo ng dragon fruit. Kung hindi mabenta lahat, juice po sila. And nung nakausap ko po kasi sila, may partnership din po sila kay SM. So maganda din po ito kasi pwede po silang pumesto kay SM and aside sa mga prutas at gulay, pwede na rin po sila magbenta ng juice. Ayun po. So sana po ay makatulong itong programa namin, maikliman kasi isang araw lang po. And papasalamat po sa lahat ng tumulong kila OIC Chairman Neil Piñon, kay Miss Horizon, Kuya Nats, and sa President sa ANFA, sa Homeowners Association, sa pagtulong po, pagsuporta kasi pinagbigyan po kami gamitin itong fort na ito. Ayun, maraming salamat. Kahit sa maikling panahon, sana po ay may natutunan ang ating mga farmers. Alright, ma'am. Paano po ito nagsimula pala? So, bakit ang ANFA yung inyong napili? Natulungan? Na isang malaking pribileyo naman po sa ANFA. Yes po. Actually, naghanap po kami ng mga association farmers sa iba't ibang lugar sa Rizal, sa Bulacan, sa Laguna, and nakita po namin nation po siya eh. So parang ito po yung time na mas marami pwedeng maitulong sa kanila. And hindi po sila lahat farmers. May iba po na mananahi, na driver na nawalan ng trabaho nung pandemic. So parang hindi po nila alam talaga yung techniques. So ito na po yung time para maitulong sa kanila. Hindi lang yung mga usual na technique, pati yung mga panibago pong technique. Kasi bago pumapasok pa lang po yung training sa kanila. So magandang simula po ito. Alright, so gusto lang din po namin ipaabot sa inyo, sa Ateneo. Kayo po mga estudyante na marami din naman po na gustong tumulong sa ANFA, pero kayo din po ang unang-una na aprubahan din po ng ANFA. Kasi yun din po yung hinahanap nila, yung sinasabi po ninyo. Kaya yun, so natuwa naman po kami at kitang-kita namin na talagang ibinigay nyo naman po lahat. Salamat. So paano nyo ito ini-organisa? Bakit ang galing, napaka-organized. Yes. So, paano niyo po ginawa sa inyong team? Actually po, yung subject po kasi na, yung professor po namin ay kasama namin at yung subject po namin ay operations management. So, kasama po yung project management sa pinag-aralan namin. Kaya, yung pag-organisa po ng isang proyekto ay na-apply po namin yung mga napag-aralan namin. Maraming salamat at napansin po ninyo na organize. Opo. Kahit medyo inulan po tayo.
Sa Pilipinas naman po, may organisasyon ang Food Technologies. So ako po ay graduate ng Food Technology and meron po kami organization, Philippine Association of Food Technology. And recently po, kamakailan lang ay dineklara na may board exam na din po ang mga food tech. So katatapos lang po ng unang board exam ng mga food tech. So I think ito po yung unang hakbang para mapalawak po ang kaalaman ng food tech po sa Pilipinas. Alright, so bilang kabataan, napakahusay yun na po. Kabataan pa lang yan. Yes, estudyante pa lang. So naisip po ba na kung ano yung hinaharap nila? So ma'am, ano yung nagtulak sa'yo para po ito talaga? Kasi parang ang husay-husay nyo naman. No? Parang experienceado talaga. No? Hindi naman po. So, paano? Ano yung Sige po, go kasi ahead. matagal na po talaga na farming, agriculture, gusto po namin i-focus. Last term pa sa isa po naming subject, napag-usapan na rin po namin, kaya lang hindi po natuloy kasi kinulang kami sa time. So ngayong subject po na ito, tinuloy po namin talaga siya para makatuloy din. Kasi sayang po ang laki po ng potential ng May nakita ko may mga piko yata ako nakita pa. Ano po, yun? Ibibigay po ninyo sa magsasaka? Opo, kasi ano po ba ang mga ibibigay pang gamit? Noong una po kasi kami bumisita, kinausap po namin yung grupo nila, yung mga officer po ng ANFA, and tinanong po namin kung ano po ba yung mga kailangan sa organisasyon, and na marami na po silang sirang farming tools. So syempre, para since ang layo po talaga namin sustainability, para maayos and tuloy-tuloy yung pagsasaka, magpo-provide din po kami ng mga farming tools na alam namin na magagamit nila pang matagalan. Kasi may nabanggit po sila before na ginagamit na pero madaling nasira. So, sana po ito ay tumagal. Kumbaga may branded. Joke lang. Pero, nakausap po namin kasi yung gumawa and dito po siya ginawa sa Pilipinas din talaga. Pero Miss Horizon, may dadag lang ako kay ma'am. Regarding, kasi pong Rizal is talagang more on mahigit sa kalahati pa talaga farming nandito mga nagtatanim. After nitong event na ito, siguro for sure, Miss Horizon, baka marami magtanong sa amin, magtanong sa inyo. Baka marami pong mga magsasaka. Paano ito magiging po sa inyo? Baka tawagin kayo. Kasi mainggit, parang ganon. Napakaganda ng inyong, hindi lang kasi ito Miss Horizon, hindi lang magsasaka, hindi lang pagtatanim. Nakita ko kasi mula kanina, nalulula ka, gano'n. Nalulula. Yung mga mag-harvest man sila, meron pa pala doon next level. Kaya tama yung nila na sustainable. So kung marami man silang maaani, may gagawa pala nila ito ngayon, sa likod po ang ginagawa nila pagproseso. Yes po, dahil ang layo din po natin ay sustainability, so ang project po nito ay pwede natin may pasa sa kasunod na grupo na magiging under po ni Prof. Terence. And para magtuloy-tuloy po para sa organisasyon ng ANFA, ang lahat po ng ginamit natin dito ay para sa association na po ng ANFA, para may magamit po sila as a start. So maliban po sa mga ginamit dito, we provide din po mga seeds. So ito po ay donasyon galing sa UPLB Institute of Plant Breeding. Alright, sandali lang kita. Pwede ba kayo detalye lang yung mga pinagkaloob niyo po sa ANFA? Gusto ko detalyado kasi alam ko lahat ng bagay na nakikita namin sa mga mata namin ay talagang pong pinagpapagalan ninyo at pinagkakagastusan ninyo. Kaya dapat lang na ma-appreciate po yun. So, paki-details na lang po. Thank you. Sige po. So, kasama po sa mga ibabahagi po natin sa ANFA, yung kanina po nabanggit ni Doc Erwin na magpo-provide po siya ng 100 na CCU. So, yun po ay direct galing kay Doc Erwin, yung isa po sa mga speaker natin. And for hydroponics po, lahat po ng ginamit kanina na set ay ibibigay na rin po natin sa ANFA. So, lahat po. And then, ngayon po sa food science, yung mga ginamit din po natin, lahat ng mga lutuan, blender, thermometer, ay ibibigay na rin po natin para magamit po nila as panimula. And mamaya po mag-a-award po tayo ng mga farming tools na iahandog din natin po sa ANFA. Nabanggit din po kasi last time na nahihirapan po magdilig kasi masyado po mataas. So may dala rin po kami tangke ng tubig, hindi lang po may pasok kasi hindi nakasya sa court. So binigay na po namin diretso yung tangke ng tubig and then mga hose din po.
and farming tools, tsaka po mga seeds. So, naipatupad po namin ito sa tulong din ng mga partners po namin. So, kung makikita niyo po sa tarpaulin namin, nandun po si UPLB, Institute of Plant Breeding. Sila po yung nag-provide ng mga seeds. And then, Reyes Foundation, King Safety Net, si Mondenisin. May mga pamigay din po tayo galing kay Mondenisin. So, may mga partner sponsors naman po tayo para mapatupad itong event na ito. Rotary din po. Hindi naman po magiging ganito ka-successful yung proyekto natin kung hindi dahil sa mga partner sponsors po natin. So, kasama po dito si Mondenisin. Ito po yung mga pamigay natin ng mga goodies, mga merienda, and King Safety Net. So, kung familiar po kayo sa kanila, sila po yung mga nagpo-provide ng mga safety shoes sa mga food manufacturing companies. Kasama din po dito si UPLB, Institute of Plant Breeding. Sila po ang nag-provide ng mga seeds po para sa farmers natin. And si Monrio Construction Company, tumulong din po sila. Kasama po si Reyes na Andong and Company Foundation. Opo. So, ayun po, kung di dahil po sa mga sponsors natin, ay kasama din po pala si Rotary Club. Opo, hindi po natin mapapatupad ng ganito kaganda ang ating. Alright, ma'am. Ilan po kayo ng mga estudyante na nagkakaisa? Opo. Ilan ang bilang? Opo, sa klase po namin. Ay, pakibanggit na rin ng mga names. Sa klase po namin, actually, medyo kaunti lang po kami ngayon eh. 10 lang kami. So, medyo nung simula, kinabahan po kami. Paano namin ma-organize ng maayos? Pero, sa awa ng Diyos na iraos naman po ng maayos. Umulan lang, pero at least hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy naman po tayo. So, 10 po kami, 11, kasama po ang aming professor na si Prof. Terence Oroño. Ako po yung project manager. And then, mga overall heads, sila pagka-graduate ninyo po, pwede mag-advance tayo mag-isip. Ano po yung plan ninyong trabaho o gawin? Parang yon. So, sige po. Right now po may trabaho po ako. Ako ay graduate ng food tech and yung trabaho ko po ay sa food ingredients. So, ang goal ko po talaga, tulad ng sinabi ko rin sa mga professor ko, ang goal ko po talaga pagka-graduate ay magtayo ng business na makakatulong sa local, support local. So, during the pandemic, nagtayo po ako ng maliit na business to support yung mga shoemakers sa Marikina. So, moving forward, ang gusto ko naman po ay mga farmers din para makapokus. So, ito po talaga ay magandang simula para malaman ko din po kung paano mag-organize and makatulong sa mga local farmers. Mensahe sa ating pamahalaan or sa gobyerno natin, ano po yung inyong mensahe po? Siguro po yung mensahe ko ay sana ay mabigyan pa po ng pansin ang agriculture sa Pilipinas. Aside po doon, sana po ay tumingin tayo ng mas malawak maliban lang sa pagtatanim. Sana po makita din natin yung food science kasi po ako ay graduate ng food tech. So, since nag-start na rin po yung board exam para sa mga food tech, sana po yun na rin yung simula para mas mapalawak, para maiwasan po natin yung mga nasisira, nabubulok na mga prutas, mga nababalitaan natin para maiwasan po. Sana mas mapalawak pa yung organisasyon ng food tech sa Pilipinas. Alright. Last na, ma'am. Mensahe naman sa kapwa niyo estudyante o yung may mga advocacy. So, ano ba talaga ang tamang advocacy? Or yung motibo? Sa mga kapwa ko po estudyante, siguro po sana ipagpatuloy natin kahit graduate na. Kasi kami po, yung batch po namin ay graduate na po next year. So, sana po after graduation, kahit umalis na po kami sa Ateneo, ay dala-dala pa rin po namin yung mga ganitong natutunan namin sa Ateneo. And ipagpatuloy po natin, huwag po sana tumigil lang na ginagawa dahil nag-aaral. Sana po kahit graduation ay tuloy-tuloy po. Right. Congratulations. Thank you. Congratulations. Salamat po. Thank you. Salamat po, Miss Annalisa. And Hey, sir, kumusta po? Ano pong pangalan nila? Mabuti naman, ako si Zach, isa kong estudyante dito sa Ateneo din. Nag-take po kami ng masteral degree po sa business administration. Alright, so bakit po, ito yung inyong advocacy, yung project ninyo, bakit napili niyo yung agricultural prosperity, yung tema? So, bakit agriculture yung inyong nagustuhan na itulong sa ating mga kamagsasaka dito sa Angono, Rizal? Well, una sa lahat, sa Ateneo kasi parang binibigay na sa amin din yung pakikisama rin sa mga kapwa, what we call as nation building. So,
sa lahat ng natutunan namin dito kay Ateneo, ginagamit namin dito para makatulong din sa mga kapwa natin. Bakit napili ang agricultural prosperity? Kasi sa laging taon-taon na nangyayari, nagkakaroon tayo ng problema sa food security. So, in the little things that we can do as Ateneo students, lahat ng natutunan namin sa klase, sa lilipas na ilang taon, gusto namin i-apply sa tunay na nangyayari dito sa mga probinsya natin, particularly dito kay Angono Rizal. So lahat na natutunan namin, ginagamit namin dito. Kumuha kami ng mga experts para turuan sila ano ba yung para sa animal science, para sa urban farming, at meron pang iba. So yun yung inahamon namin para sa mga kapwa natin Pilipino. Alright, so personal questions. So ngayon, actual na naranasan niyo na po. Ano yung inyong naramdaman at ano din yung natutunan mo sa personal mong buhay? Actually, nakakagaan ng loob dahil yung lahat ng pinaghirapan namin sa ilang buwan ng paghahanda para sa panahon ito, nakakatuwa dahil hindi lang bukod sa natututo din ang mga kapwa-farmers natin, nakikita namin na gusto talaga nila yung natutunan. May mga bago, may mga ibang mga teknolohiya na binigay sa kanila, mga skills and abilities na gagamitin nila. At yun, bukod doon, sana mabisita rin namin sa susunod o kaya baka sa mga susunod na mga estudyante. So yun nga po, yung tinutukoy lang namin dito, kung hindi sana ito yung kahulihan na makatulong din sa mga farmers. Dahil sa amin, sa Ateneo, alam naman namin din kahit sa amin, talagang kailangan natin yung pagkain. At sila po ang mga experts po sa pagkain natin. Sila ang gumagawa, sila ang nagsasaka ng pagkain na kinakain natin araw-araw. Kaya maganda rin ang hangarin natin na tulungin sila kasi tinutulungan din natin ating sarili at ang mga ibang tao, lalo na sa community na ito. At gusto namin, yung sinimula namin ngayon, magiging pamana sa susunod na mga estudyante o sa susunod na mga ibang gustong tumulong din. Hindi lang naman kay Angono, kahit sa mga ibang magsasaka na kinakailangan nila ng skills, abilities o kaya panibagong mga teknolohiya para mapaganda pa ang pagpapagawa nila o pagsasaka ng mga pagkain na kinakailangan natin. Dahil nga ang sa amin, ang key highlight namin talaga sa advocacy namin is sustainable agribusiness at sana maging sustainable din yung pagtutulong natin dahil sila po ay tumutulong din sa atin para makakain araw-araw. Alright, thank you. So, mensahe po natin para sa lahat. Sa lahat po munang ngayon dito sa nasa event po ngayon sa Angono, nagpapasalamat po kami dahil nagkaroon kami ng oportunidad na gamitin ang aming mga natutunan sa akademya kay Ateneo at ang ating mga farmers na nag-cooperate din dahil mukhang gusto talaga nila matuto rin at pati rin ng mga speakers at mga nag-training po sa kanila yung sa chicken, yung sa urban farming at mamaya sa food processing para po makapagbigay pa ng mas magandang kalidad na pagkain po para sa atin. At para sa lahat din po na pwedeng nanonood ngayon, sana po na mapagbigyan din po natin ng mga ibang magsasaka, matulungan din natin. And at the same time din po, bigyang halaga ang bawat butil ng kanin at ang kinakain natin. Dahil dito makikita namin pinaghihirapan talaga yung kinakain. Alright, thank you. Pero sir, bilang panghuli na lang, last, ano masasabi niyo sa ating mga magsasaka ng ANFA, ng Angono New Normal Farmers Association? Lahat ng nababanggit ni Kuya na nagsimula sila kung kailan kaya sila New Normal tinawag dahil nung pandemic nagsimula. Nakilala sila dahil po sa inyo sa pag-field po ninyo. So malaking bagay yun dahil yung nagsimula sa kanila ng mga tulong mula sa gobyerno, naging organisasyon na sila, kaya na nila lang humingi ng tulong din sa Department of Agriculture officially. At nandito rin kami, nagpapasalamat din na nabuo yung ganitong organisasyon at lumalaki palalo. Ang gusto sana namin is ito, hindi siya tumigil sa henerasyon nila. Lumaki at lumaki. Para dito po kahit sa komunidad ng Angono, magkaroon sila ng malaking organisasyon na mabibigay ng sapat at dekalidad na pagkain para sa lahat ng Pilipino. Thank you so much, sir.